Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Unahin muna natin ang message ng mystical card at ng angel number mo. Siyempre guys, connected pa rin itong mystical card at angel number sa buhay mo. Pwedeng sa sitwasyon o magbibigay ng advice sa iyo, na para mas lumawak pa yung kaalaman mo or magkaroon ka ng idea. Dalawang cards ang kailangan natin sa mystical card at saka sa angel number. Agad-agad, true love. Bihira nating madama yung true love at mas maigi na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nakakatanggap. Kaya huwag kang magtaka kung bakit palaging ikaw na lang yung umuunawa. Kasi alam ng universe yung kakayahan mo. Itong kawalan ng pag-asa, despair, hindi lang naman ikaw yung nakakaramdam nito kundi yung person na binibigyan mo din ng totoong pagmamahal. Minsan may isip mo talaga na parang unfair. Kasi yung iba, nagkakaroon sila ng totoong pagmamahal. Pero ikaw hindi mo pa natatagpuan. Pero ang totoo, mas merong greater love bukod sa person na maglalaan sa'yo nito, kundi yung love mula kay God. May kakulangan man sa ibang aspeto ng buhay mo, merong sitwasyon naman na magpapapuno nito. Kasi alam ni God or ng universe kung ano yung tunay na kailangan mo. Nine, move on to life's next chapter. O diba connected din siya? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy lang. 222, good omen for relationship, seek balance and peace. Maybe ang ilan sa inyo meron kayong pinagdaraanan ng person mo. Mahirap man yung sinasabi ng mga cards na kailangan ng balanse at saka kapayapaan, pero ito yung mas makakabuti para sa isip mo at saka kalooban. Isipin mo yung cause and effect ng mga decisions mo para matukoy mo kung ano yung sinasabi sa iyo. Para may a-apply mo sa sarili at saka sa relasyon mo sa kapwa ang balance at saka kapayapaan. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, iyon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ngayon naman guys, alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo at saka situation ng relasyon at kung ano yung magiging outcome. Sa uli, kukuha ko ng charms. Inaalam ko yung sitwasyon mo at saka sitwasyon ng person mo sa bawat reading para alam natin kung ano yung pagbabagong nangyayari sa relasyon nyo. Lalo na kung makaka-resonate ka. Ito yung cards mo, 6 of Swords, 10 of Pentacles in reverse, at 6 of Cups. Sa cards mo na ito, pinapakita na unti-unti mo nang dinidistansya ang sarili mo sa mga negatibong sitwasyon. Lalo na't marami ka nang napalagpas na pagkakataon or hindi mo naasikaso. At saka, hindi maganda yung sitwasyon mo, pero nandun pa rin yung puso mo, kumbaga bukas ka pa rin sa pagtulong, lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Binibigyan ka rin ng warning ng mga cards na kung ano man yung mga negatibong sitwasyon or pinapakita ng kapwa mo sa iyo, huwag mo itong suklian ng mali. Mas isip ang pairalin mo kesa sa galit kung meron mang misunderstanding.
At saka binibigyan ka din ng warning na huwag makipag-engage sa taong hindi mo pa lubos nakakilala or alam mong hindi dapat pagkatiwalaan. Hingin mo yung opinion ng family. Sa mga naghahanap ng trabaho, medyo matatagalan bago makahanap ka ng trabaho pero huwag kang sumuko. Ang ilan sa inyo noon maganda yung karir mo pero sa panahon ngayon hindi na sumasapat yung kita mo. Kailangan mong mag-move on at saka mag-isip ng ibang alternative way na para kumita ka. Yun lang kasi yung paraan para masuportahan yung mga pangangailangan mo. Ang ilang single kaya wala kang karelasyon kasi yung routine mo paulit-ulit lang. Ang ibang single naman hindi mo pa gustong magseryoso sa relasyon. At ang ilan na nasa relationship, tingin mo walang patutunguhan yung relasyon nyo ng person mo. Kasi nakikitaan mo ng hadlang o kaya kulang sa effort ang person mo. Gusto mo ng pagbabago sa relasyon nyo. Ito yung cards ng person mo, the Fool, the Moon, at the World in reverse. Itong cards ng person mo, meron siyang bagong tatahakin na journey sa buhay niya. Pero marami siyang masasaktan or meron siyang masasaktan. Para hindi ito mangyari, kailangan klaro sa mga tao sa paligid mo kung ano yung mga desisyon na gusto mong gawin. At saka, mag-focus ka sa goal na gusto mo. Huwag mong iisipin lang na ito na yung mangyayari. Kailangan din ng tamang desisyon at saka pag-aksyon. At saka iniisip din ng person mo na walang taong susuporta sa kanya. Ganun talaga yung mangyayari kapag hindi mo aabisuhan yung mga tao sa paligid mo kung ano yung desisyon na gusto mo. Pang mabuti yung sinasabi ng cards, hindi yung pansariling kapakanan lang. Sa financial, kung meron kang ininvest or sinisimulan na negosyo, sa umpisa magiging maganda yung kita niya. Kaya habang maganda pa yung kita, mag-save ka ng money at saka huwag pabigla-bigla sa mga decisions. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan kasi meron ka pang paggagamitan ng financial na mas kikita ka. Ihanda mo yung sarili mo sa bagong oportunidad para sa mas magandang kita. Para sa ilang single, ipinapakita ng cards kaya sasabihin ko sa iyo na yung past person mo magbabalik. Nasa sa iyo kung tatanggapin mo yung person pero mahirap din kasi yung ugali ng person na kapag hindi na siya happy sa isang relasyon, agad-agad siyang bumibitaw or nawawala. Alin man ang piliin mo, yung bago or yung past person, ihanda mo yung sarili mo sa mga challenges. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, happy siya na ikaw yung karelasyon niya at hindi niya rin napapansin kung ano man yung kamalian sa kanya. At kapag nararamdaman niya na nagagalit ka sa kanya or feeling niya magbe-break na kayo, umiiwas siya or tinatapos agad yung usapan. Queen of Wands, the Temperance in reverse at the Hangman. Ito yung cards para sa relasyon. Binibigyan ka ng advice ng cards na ito na anuman ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay huwag kang sumuko. At saka sikapin mo na matutunan yung mga nangyayaring lesson sa buhay. Sinabi na ng mga naunang cards na mas pairalin yung isip kesa sa emosyon.
yung minamanifest mo or hiling mo kahit na may mga cards ka na nakabaliktad, magkakaroon pa rin naman ito ng katuparan. Pero matagal bago dumating. At saka pinaghahanda ka ng mga cards na merong mga mahirap na sitwasyon, at saka may mga paparating na pagsasakripisyo, at saka may mga person na mahihirapan kang maunawaan. Mas bigyan mo ng pansin yung ma-reach yung goals mo at saka yung mag-effort ka sa bawat sitwasyon. Para naman sa kalusugan, healthy ang pangangatawan ng ilan sa inyo. Ang iba naman, kailangan ma-maintain mo na healthy yung kalusugan mo at saka yung routine ba. Lalo na't busy ang ilan sa inyo, kailangan ng sapat na tulog at saka yung kumakain ka. Yung makakain ka ng masustansya at saka yung may panahon ka na makapag-exercise or stretching. Alamin muna natin yung outcome bago ko sabihin yung patungkol sa single at relasyon. Itong 9 of Cups ang nagpapatunay na yung mga minamanifest mo or pangarap sa buhay na kahit sinabi ko medyo matatagalan, ito yung nagpapatunay na mangyayari yung mga pangarap mo. May positivity at success. Itong The Chariot ang nagsasabi na hindi ka takot na sumugal para matupad yung mga pangarap mo. Siyempre kasama na dyan yung pagkontrol sa sarili or sitwasyon. Ihanda rin ang sarili para sa journey na tatahakin sa buhay na kailangan ng effort. Itong 7 of Cups, pinapaalala ulit na huwag mong pangarapin lang yung mga pangarap mo kasi malaki yung chances mo na magkakaroon nito ng katuparan or magkakatotoo. Kaya i-search mo kung ano yung purpose mo talaga sa buhay. Sa mga single o kaya nasa relationship, mas focus ka sa sarili mong pamilya, sa mga magulang or kapatid. Sila yung mas prioridad mo. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, gusto nyo nang tapusin ng person mo kung ano man yung hidwaan sa relasyon. Gusto nyo ng improvement sa relationship. Unti-unti itong mangyayari at kailangan nyo mag-let go sa mga negative na sitwasyon or problems. Sagittarius, Leo, Aries, Virgo, Taurus at Scorpio. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng parehong andito yung pangalan nyo ng person mo or pangalan lang ng person mo. Ikaw na bahalang tumukoy. At saka baka hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang.